Pagkatapos po ng Peace Rally ng Iglesia ni Cristo bukas, magkakaroon naman po ng ibang rally sa January 18. At ito po ay ikinasa ng mga BBM vloggers at hinihiling nila ang pag-resign or ang pag-impeach kay Sara Duterte. Kahit na po sumusuporta ang Iglesia ni Cristo sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kung maaari ay huwag nang ituloy ang impeachment ni Sara Duterte dahil ito ay makakasagabal sa takbo ng ating gobyerno, marami naman po kasi sa ating mga Pilipino. In fact, according sa survey ay 41% ang gustong ma-impeach si Sara Duterte. Pero ano po ba ang mas maganda? For Sara Duterte to resign or siya ay ma-impeach? Pakinggan nga po natin kung ano ang explanation dito ni Sir Mike Abe. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ni Sir Mike Abe, bisitahin niyo po ang channel niyang Mike Abe Opinions at yung NA Pinoy TV at mag-subscribe na po kayo. So pakinggan po natin kung ano ang masasabi ni Mike Abe. Pag-usapan po natin itong dalawang rally, dalawang galawan ng mga marginalized sector at ng mga mamamayan. At yan naman po ay karapatan nilang lahat na naaayon sa kanilang paniniwala at ating mga batas sa tamang proseso. Kaya ko po binabanggit ito kasi halos magkasunod ilang araw lang ang pagitan Okay? 5 araw lang po ang pagitan itong mga naka-schedule na mga rally. Ang unang rally ay sa January 13 ng Iglesia ni Cristo. Na ang kailang rally ay for peace, kapayapaan. Rally para sa kapayapaan ng bansa. Yan po yun. So, maganda yan. Dahil kapayapaan, sino bang ayaw nun? Sa January 13 at Iglesia ni Cristo ang nag-organize niya na sila po yung gumagawa niyan. Maganda po yan. Sino bang ayaw niyan? Suportado natin ang kapayapaan. Peace rally, kapayapaang rally. Ayan. Ayaw yan ng mga DDS, ng mga Duterte supporters kasi akala nila pag nag-rally ang Iglesia laban kay Marcos, laban sa gobyerno, laban sa administrasyon. Ay hindi po. Para sa kapayapaan. Maganda yan. Kapayapaan. Sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan? Di lang mga makasarili at mga gustong mang-agaw ng gobyerno. Yan ang ayaw ng kapayapaan. Pero ito hong relihiyong ito at maraming relihiyon sa bansa at mga Pilipino, gusto lahat peace, kapayapaan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Okay yan. Alam problema. Ibabalita natin yan. Kaya nga natin tinatalakay ito kasi maganda ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Mabuhay ang INC, mabuhay po kayo. Tama yan, huwag kayong papagamit sa mga makasariling galawan. Yun namang mga nanggagamit sa inyo, nabuko na kayo. Ilang linggo nang pinag-uusapan yung rallying yan, akala nyo pabor sa inyo, hindi. Dahil ito ay para sa kapayapaan ng bansa. Okay. Any comment, reaction? Salamat po sa inyo. Sunod ay itong January 18. Di ba? 5 days lang ang pagitan yan. Yung 13 ay sa Monday na yun. Huwag matutuloy, di ba? Yung 18 naman ay sa Saturday, araw ng Sabado. Tama, Saturday pala yung 18 sa 2025 calendar natin. Ito naman yung grupo, ito matindi, diretsahan. Ang topic ng grupo ng January 18 rally, resign Sara Duterte. Wow, yun mabigat yun. Kasi resignation kagad ang nihiling. Resign Sara Duterte, January 18. Saturday, dyan sa EDSA gagawin yan. Yung sa INC yata, sa Liwasang Bonifacio, itong Resign Sara Rally ay sa EDSA. Okay? January 18, baka maligaw kayo, ng araw ng Sabado. Yun ang mabigat. Dahil direktahan, resign. Karapatan nila yon. Dahil mga Pilipino yan. At ang nag-organisa, ito kakaiba ito, may kanya-kanyang followers ito. Ang nag-organisa at gagawa ng rally, resign rally Sara Duterte ay mga vloggers. Mga social media platform na merong daan-daang libo or milyon ang mga taga-suporta o followers. Pag pinagsama-sama mo ang kanilang mga followers at viewers,
subscriber, abay napakalaki niyan. So, yan po yung kanilang rally. Okay? Resign Sara Duterte rally. O ano inyong masasabi dyan? Yung rally ng INC para sa kapayapaan. Rally ng mga political blogger o mga blogger naninindigan ang kanilang paniniwala, resign Sara. May karapatan po sila doon. Dahil sila Pilipino, mga blogger, alam nila. At ang gusto nila, resign. Okay? Dalawa ho ang issue ngayon eh. Merong resign at saka impeach. Yung resign, pag-alis, voluntary, kasi resign. Impeach, pagpapatalsik, pinatatanggal siya as Vice President. Pero magkaiba yan, ipapaliwanag natin dito. Hindi naman tayo nagmamagaling. Ang resign, bibida pa yan. Kasi magpapaawa, nag-resign ako, may delikadesa ako. Makakakuha pa yan ng sympathy. Makakakuha pa yan ng suporta sa mamamayan kapag resign. Kasi ang papalabasin dyan, bayani siya. May prinsipyo dahil nag-resign as Vice President. Kung resign ang gagawin, magpapaawa yan, makakakuha ng suporta katulad ng sinabi ko. At ang resign, pag nag-resign ng isang tao, pwede uling kumandidato sa susunod na eleksyon. Kasi nag-resign ka. Yun po yung pagkakaiba ng resign. Pag resign, voluntary, lalakas pa yan, maawa yung iba, mananawagan pa yan, magpapaawang, magpapadrama dahil yung ginagawa nila at makakakuha ng suporta. At pagdating ng eleksyon, pwede uling kumandidato kasi walang bawal o hindi pinagbabawal sa ilalim ng batas na, di ba? Hindi pinagbabawal ng COMELEC na ang nag-resign hindi na pwedeng tumakbo. Wala po. Kung yung mga kunita, si Mig Subiri, nag-resign. As senador yan ng araw dahil pinagbintangan ng Daya kay Pimentel. O nag-resign siya. Pagdating ng next election, kumandidato, panalo ulit. Kasi nakakuha ng sympathy, nakakuha ng suporta sa mamamayang Pilipino. Dahil nag-resign, may delikadesa, may prinsipyo. Yan po ang epekto ng resignation sa isang public official. Sa halip na i-down, sa halip na bumaba ang moral at iba pa, pag nagdrama, nagpaawa, lalong nakakakuha ng suporta. Kasi ugali ng Pilipino yan. Yung inaapi or naapi o dahil naging dahilan kung bakit mag-resign, nakakakuha pa ng suporta. Yan ho ang resign. Epekto ng resignation. Ang impeachment, iba. Ang na-impeach ka sa Congress. Tapos nagkaroon ng trial sa Senado. Kasi ang impeachment, tinatanggal ka. Pinatanggal ka sa pwesto. Ang trial, ibig sabihin, yan yung panghuhusga. Diyan patutunayan kung karapat-dapat kang tanggalin. Kaya iba yung trabaho ng Kongreso sa Senado. Sa Kongreso, titingnan kung merong probable cause o tama ang proseso ng pagpapile ng impeachment. Yun lang ang trabaho nila. Pag nakita nila, may basihan, i-impeach niya. Yung article of impeachment, dadalhin sa Senado. Sa Senado naman, trial. Patutunayan kung sila talagang dapat tanggalin. Patutunayan kung may ebidensya yung article of impeachment, may trial of public trust, graft in corruption, kung ano, yun, dun, trial yun. Aalamin kung may basihan. Pag may basihan, magbubutuhan ng mga senador, pag nakakuha ng enough number, tanggal ka sa pwesto. In other words, impeach sa Congress, tanggal sa Senado, pagka nakakuha ng ebidensya. At, ito yun, importante. Pag na-impeach ka, natanggal ka, yung mga impeachable official dito sa ating bansa, ban na yan sa any public office. Kung di ako nagkakamali. Yun ang malaking pagkakaiba. Hindi ka na pwedeng kumandidato sa susunod na eleksyon. Hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno kapag na-impeach ka. Yun po yung mabigat na kaparusahan ng impeachment. Nakasabihin niyo, bakit si Erop Estrada na-impeach? Tapos nakatakbo as mayor. Aba, hindi naman siya na-impeach. Nagkaroon ng people power noon. Kasi nga nagkagulo doon sa Bilardi account. Hindi ho natapos yung impeachment. Kasi nga nagkagulo na doon sa Bilardi account ng people power, tanggal si Erop. Pag people power, pwede ka pang tumakbo ulit kung gusto mo sa mababang posisyon. Dahil kasi one time lang mag-presidente. Ayan po yan. So, pag impeachment,
Pag na-impeach ka, ban ka sa any public office. Elected, appointed, hindi ka na pwede. Yun ang kaparusahan ng impeachment or pagtanggal sa iyo. Sa ilalim ng 1987 Constitution, impeachment. So magkaiba yung rally kaysa impeachment. Kuha na nyo? Saan kayo ngayon? Sa resign or sa impeach? Kasi ngayon, 3, magiging 4 na yung impeachment complaint. Una, yung marginalized sector, yung civil society group, tapos marginalized sector, tapos mga abogado at mga kaparian, tapos itong pang-4, mga congressman. So, 4. Yan ang proseso kasi. Sa sa mga impeachable official, President, Vice President, Chief Justice, Associate Justice ng Supreme Court, Chairman ng COMELEC, Commissioner ng COMELEC, lahat yun. Chairman ng Civil Service Commission, at saka Commission on Audit at Office of the Ombudsman. Yung iba pa, hindi ko matandaan. Yan po yung mga impeachable official na matindi po ang mga posisyon ng mga yan. Hindi pwedeng tanggalin yan ng presidente, hindi pwedeng tanggalin ng kahit sino yan. Kailangan dadaan sa impeachment proseso ng impeachment bago sila matanggal. Si Vice President at ang Pangulo kasama dyan. Ngayon, ang merong 3 impeachment na magiging 4 pa na nakapile before Office of the Secretary General ng Kongreso ay si Sara Duterte, Vice President ng bansa. Yun po yun. So yung rally sa January 18 ng mga vlogger, okay po yun, karapatan nila yun. Yun ang kanilang paniniwala. Rally. Resign. Sara Duterte, rally. Karapatan nila yun. Wala tayong magagawa ron. Kaya ko lang pinapaliwanag sa inyo ano ang mabuti at ano ang tama. Parehas tama yan, pero sa tingin po ninyo, ano ang kailangan para kay Sara Duterte? Resign or impeachment? Na ipaliwanag ko na po. Nakuha na nyo. So, abangan po ninyo kung anong maganda dyan. Kaya nga tinitimbang ko yung mabuti. Actually, meron nag-iimbita sa akin. May nagsasabi, Mike, bakit hindi ka kasama doon sa rally? Inaaral ko pa po kung kailangan ko sumama o hindi. Pasintabi na doon sa mga, nirespeto ko yung mga vlogger na organizer. Inaaral ko pa kung sasali ako sa kanila. Inaaral ko pa kung dapat ako magpunta ron. Kaya ang ginagawa ko, pinapaliwanag ko sa inyo na mga viewers, mga followers, saan kayo? Sa rally or sa impeachment? Or resign or impeachment? So ayan, kung kayo ang tatanungin, resign or impeach, comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.